paninindigan ginawa ko yun, kaya hindi ko pinagsisihan yun dahil alam ko na tama yung ginawa ko eh. Na para lang sa mga, hindi lang para sa pamilya ko, para sa mga manggagawa din na humihingi ng katarungan sa loob. Na hanggang ngayon, katulad yan, yung mga na-aksidente, mga namamatay. Yung nangyaring aksidente kasi doon sa unang barko noon, sa kinamatay ni Adamos tsaka ni Laksamana ay yung dahil sa pagkakating nila ng tubpiece na nahulog, na dumiretso sa mga kable ng mga ethylene at naging cause yun ng pagkakasunog. Ngayon, natrap sila sa ibabaw, kaya hindi nila alam yung kanilang lalabasan. So, para silang mga isda na inihaw sa ibabaw ng grills. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Laging tinatago pa rin ng management. Tsaka yung ibig sabihin, hindi nila ibigay yung dapat o nararapat para sa manggagawa. Katulad yun, may naputulan ng paa, o solve na. O kaya may namatay, kakausapin lang yung pamilya. Ako'y lubos na naawa din sa namatay at iniisip ko rin paano na lang kung sa akin din mangyayari ang bagay na yun. Hindi kahinaan o panghinaan ng loob na, oy, tatanggalin kita, ganto-ganto, huwag kang mag-organize. Hindi. Kailangan talaga. Kasi kung walang maninindigan sa atin, walang mangyayari sa atin. Kaya nga tol, dapat talaga ma-organize yung mga manggagawa na yun. Oo. Ang duduluhin kasi nito, kailangan mapagkaisa natin ang kabuuan ng buong manggagawa upang manindigan siya. Manindigan tayong lahat dahil ang magiging puwersa natin ay mismong tayo. Dahil wala tayong asahan, walang tutulong sa atin, kundi tayo rin. Oo nga, tama ka tol. Merong nakadokumento sa amin na 32 fatal deaths and 5,000 minor injuries sa loob ng pagawaan. Pero yung sa 32 na yon, bukod pa dyan yung mga hindi na dokumento pa na itinago ng management sa madla o sa publiko.